Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Filipino 5 Quarter 2 Week 1. Ang ating paksa ay Tulang Pambata, Pang-uring Pamilang, Pahalaga, Langkapang Pangungusap, Audio, Dialogue. Awitin para sa pamilya. Narito ang YouTube link. Ang pamagat nito ay Ang Aking Pamilya. Awitin para sa pamilya, Teacher Leah. Emo pili, ngiti o ngiwi. Piliin ang emoticon ng ngiti kung nais sagutin ang tanong at kung hindi ang sagot ay piliin ang ngiwi. Ipaliwanag ang sagot pagkatapos. May nabasa ka na bang tula o naisulat? Anong uri ng tula na ang nabasa o naisulat mo? Ibahagi ito. Anong paksa ng tula ang nais mong basahin? Bakit? Hulagot. Humanap ng kapareha. Bago basahin ang tula, basahin ang mga pangungusap na nakatala. Ibigay ang kahulugan sa denotasyon at konotasyon ng bawat salitang nakaguhit. Denotasyon, kailangang matibay ang haligi ng bahay para hindi agad masira. Ibigay ang kahulugan nito. Mahusay. Ang denotasyon ng salitang haligi ay ang haligi ay poste na sumusuporta sa bahay. Para sa konotasyon, ang aking tatay ang haligi ng aming tahanan. Ano ang ibig sabihin ng salitang haligi? Mahusay. Ang haligi ay tumutukoy sa ama na sandigan ng pamilya. Sumunod na bilang, nasira ang ilaw ng aming bahay. Tama, ang ilaw ay gamit na nagbibigay liwanag. Sinanay ang ilaw ng aming tahanan. Ang kahulugan nito ay ang ilaw ay tumutukoy sa ina na gumagabay sa pamilya. Nakita mo ba ang mga tala kagabi? Kahulugan nito, ang tala ay bituin na nakikita sa langit. Para naman sa konotasyon, nagsisilbing tala sa buhay ko ang aking mga magulang. Ang kahulugan nito ay ang tala ay sumisimbolo sa taong nagbibigay gabay o inspirasyon. Gumising ka na at mataas na ang araw. Ang kahulugan nito, ang araw ay bituin na nagbibigay liwanag at init sa daigdig. Para naman sa konotasyon nito, ang mga magulang ko ang nagsilbing araw sa buhay ko. Ang kahulugan ay ang araw ay sumisimbolo sa magulang na nagbibigay pag-asa at liwanag sa buhay. Utang ko ang buhay ko sa aking mga magulang. Ang buhay ay pagiging buhay ng tao o hayop. Maging matapang ka sa tunggalian sa buhay. Ang kahulugan, ang buhay ay tumutukoy sa mga karanasan at pakikipagsapalaran ng tao. Para sa ating sumunod na paksa, Family Bonding, Ang Aking Pamilya. Kaugnay na paksa bilang isa, Ang Aking Pamilya. Paano mo ilalarawan ang inyong pamilya? Sino-sino ang miyembro ng iyong pamilya sa inyong tahanan? Ano ang naramdaman mo matapos basahin ang tula?
Atin nang basahin ang tula. Ang aking pamilya ni Maria Fe G. Hikana. Ako'y biniyayaan ng pamilya. Sa hirap at ginhawa, kami magkasama. Kapag nagkamali, ako'y inuunawa. Ano man ang problema, may hatid na tuwa. Si Ama ang haligi ng aming tahanan, at si Ina naman ang ilaw ng tahanan. Sila'y nagpapakahirap para sa aming pag-unlad. Pagmamahal nila sa amin ay walang katulad. Mga magulang ko ang siyang aking gabay. Sa bawat araw, sila ang tala ng aking buhay. Buhay nila'y sa akin inalay, upang sa buhay ako'y magtagumpay. Family time, sama-samang pagsasanay. Tukuyin ang mahalagang detalye batay sa tulang binasa. Isulat ang sagot, sapat lang. Tungkol saan ang binasang tula? Tungkol ito sa pagmamahal at sakripisyo ng pamilya. Ano ang ibig sabihin ng linyang ito? Kapag nagkamali, ako'y inuunawa. Ibig sabihin, tinatanggap at pinapatawad ng pamilya ang pagkakamali. Ano ang ipinahihiwatig ng ikalawang saknong ng tula? Mahusay, ipinapakita nito ang papel ng ama at ina bilang haligi at ilaw ng tahanan. Ano ang inialay ng mga magulang sa bata? Mahusay, inialay nila ang kanilang buhay at paghihirap para sa anak. Ano ang aral na napulot mo sa binasang tula? Dapat mahalin, respetuhin at pahalagahan ang ating pamilya. Para sa ikalawang araw, family first, pamilya ang unahin sa gitna ng problema. Acrostic, bumuo ng 7 miyembro at bumuo ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng acrostic na pamilya. Makinig kayo sa isang podcast mula sa Spotify. Ang maririnig ninyo ay isang dialogo tungkol sa pamilya. Nakikinig ba kayo ng mga kwento sa radyo o podcast? Ano ang nadaman ninyo matapos napakinggan ang kwento? Makabuluhan pa rin ba para sa inyo ang kwento kahit hindi nyo ito nakikita dahil naririnig nyo lamang ito? May mga napansin ba kayong pagkakaiba ng radyo sa podcast? Kung papipiliin ko kayo sa radyo o podcast, anong pipiliin nyo at bakit? Pagkatapos nito, pag-usapan natin ang tungkol sa multimedia, lalo na ang uri nitong audio na kaugnay ng dialogo. Gamitin natin ang link bilang gabay sa paggawa. Spotifamilia. I-record ang ginawang tula sa binuong acrostic ng pamilya sa Spotify sa pamamagitan ng podcast. Kaugnay na paksa bilang 2, pang-uring pamilang, pahalaga, langkapang pangungusap. Basahin natin ang mga pangungusap na ito. 10 piso lamang ang baon na ibinigay sa akin ni Inay pagpasok sa paaralan. Ang aming bahay ay higit sa 1,000,000 ang presyo. Nagpadala ang aking nanay ng 3,000 sa GCash.
Umaabot sa 500 piso ang kita ni Itay kada araw. Nagbigay ako ng piso sa pulubi. Ano ang napansin mo sa mga initimang salita? Anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Anong uri ng mga pang-uri ang nakasaad sa bawat pangungusap? Paano nagkakaiba ang mga ito? Ano ang kaibahan ng pang-uring pamilang sa ibang pang-uri na iyong natutuhan? Tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. Nahati ang pang-uri sa 2 uri. Pang-uring panlarawan, naglalarawan ng kulay, anyo, hugis at iba pang katangian na may kaugnayan sa paningin, pang-amoy, panlasa, pandinig at pandama. Pang-uring pamilang naman ay ang naglalarawan ng bilang, dami at halaga. Isa sa mga uri nito ay pahalaga. Pahalaga, tumutukoy sa halaga o presyo. Halimbawa, kulang ang trilyon upang tumbasan ang halaga ng pamilya. 2,000 lang ang upa namin sa bahay. Magtala ng 5 halimbawa ng pang-uring pamilang na pahalaga at gamitin ito sa pangungusap. Para sa unang column, isulat ang pahalaga at sa ikalawang column ay ang pangungusap. Narito ang maaaring maging kasagutan. 10 piso, 10 piso lang ang aking baon ngayon. 500 piso. 500 piso ang binayad niya sa bagong sapatos. 3,000. 3,000 ang presyo ng bag na gusto ko. 1,000,000. 1,000,000 ang halaga ng bahay nila. 200 piso. 200 piso ang ginastos ko sa proyekto. Hahatiin kayo sa 2 grupo. Bawat grupo ay bubuo ng isang pamilya. Ang larong ito ay pinamagatang Modified Millionaires Game. May mga larawan ng bahay, kotse, condominium, mall, motor, industriya at iba pang ari-arian na may nakalagay na presyo. Bilang isang pamilya, kayo ang magpapasya kung alin ang bibilhin. Ang grupong may pinakamalaking kita o asset ang mananalo. Para sa 3 araw, langkapang pangungusap. Masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay, datapwat may ilang problemang dumarating. Kahit na hindi ako tunay na anak ng aking mga magulang, ay ipinaramdam nila sa akin ang lubos na pagmamahal at inuunawa nila ako sa lahat ng aking kamalian. Ano ang napansin sa mga salitang nakahilig? Anong uri ng sugnay ang mga may guhit? Anong kayarian ito ng pangungusap? Ano-ano ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Ano ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa iba pang kayarian ng pangungusap? Ang langkapang pangungusap ay isa sa mga kayarian ng pangungusap. Ito ay binubuo ng 2 sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa.
Ginagamitan din ito ng mga pangatnig. Dalawang sugnay na makapag-iisa plus isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa paggamit ng pangatnig. Unang dalawang pangungusap plus sumusuporta sa unang dalawang ideya. Halimbawa, masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay. Datapwat, may ilang problemang dumarating. Ang unang dalawang bahagi ng pangungusap na initiman o naka-highlight ay dalawang sugnay na makapag-iisa at ang huling bahagi ng pangungusap ay isang sugnay na hindi makapag-iisa. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay datapwat. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Kahit na, datapwat, pero, para sa, kung. Bilugan ang pangatnig na ginamit sa pangungusap at guhitan ang mga sugnay. Ako ay biniyayaan ng pamilya at sa hirap at ginhawa kami magkasama. Kapag nagkamali, ako'y inuunawa. Si Ama ang haligi ng aming tahanan at si Ina naman ang ilaw ng tahanan. Kaya sila'y nagpapakahirap sa aming pag-unlad. Mga magulang ko ang siyang aking gabay at sa bawat araw sila ang tala ng aking buhay upang umunlad ang aking buhay. Ang mga magulang ko'y handang magpakasakit at ang pagmamahal nila sa amin ay walang katulad, kung kaya ako'y handang sumunod sa kanilang inuutos. Nararapat na pahalagahan ang mga magulang, gayon din ang pagpapahalaga sa bawat miyembro ng pamilya, dahil walang salapi ang kayang ipanumbas sa halaga nito. Tayo ay maglalaro ng Family Feud, pahusayan ng pamilya. Triad, bumuo ng 3 miyembro. Basahing muli ang tula na pinamagatang Ang Aking Pamilya. Subukang lapatan ito ng himig at i-record sa Spotify. Ilahad ito sa klase. Gawing batayan ang rubric. Para sa pamantayan, nalapatan ng wastong himig ang tula, maayos na nailahad ang pag-awit sa tula. Napagtagumpayan ang pagtatanghal. Tinanggap ng madla ang itinanghal. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 langkapang pangungusap sa kwaderno. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. Sa kwaderno pa rin, maglista ng 5 pang-uring pamilang na pahalaga. Halaga ng kapwa. Basahing mabuti ang bawat tanong at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Bakit mahalaga ang pamilya? Paano mo ilalarawan ang inyong pamilya? Sa iyong paglaki, ano ang nais mong buuing pamilya? Ipaliwanag. Para sa ika-4 na araw. Guhitan ang mga pang-uring pamilang na pahalaga sa bawat pangungusap at sumulat ng sariling pangungusap. Sa laki ng aming pamilya, kinulang ang 5,000 ng aking ina sa pagbayad ng kinain namin. Sa halagang 10 piso ay nakabili ako ng pastil. ₱100 na lang ang kulang para mabuo ang ipon ko. 20 pa ang kailangan para sa handa.
Nagkakahalaga ng 3 milyon ang bahay na nais ni tatay. Narito ang maaaring maging kasagutan. Una, 5,000, bumili siya ng bagong cellphone na nagkakahalaga ng 5,000. 10 piso, nakabili ako ng palamig na nagkakahalaga ng 10 piso. 100, 20, at 3 milyon. Lagyan ng emoticon ng ngiti kung tama ang pahayag tungkol sa pamilya at emoticon ng ngiwi kung ito ay hindi naman tumutugon. Binubuo lamang ng isang anak ang pamilya. Kung walang anak ang nanay at tatay, hindi ito pamilya. Lolo at lola ang tawag natin sa mga magulang ng ating ama at ina. Nakasulat sa family tree ang mga kasapi ng ating pamilya at ang pinagmulan ng ating lahi. Dapat nating ikahiya kung mahirap ang ating pamilya. Itinatago ko ang pagkain kapag may dumating na hindi namin kapamilya. Inaayos ko ang aming mga damit batay sa kung sino ang may-ari nito. Tinatapon ko ang mga laruan na binili sa akin ng aking mga magulang dahil hindi na ako naglalaro. Kung may nagkakamali sa aming pamilya ay hinahayaan lamang ito. Hindi lahat ng pamilya ay may nanay at tatay. Narito ang mga tamang sagot. Sumulat ng langkapang pangungusap gamit ang mga pangatnik. Pero, kaya, dahil, subalit, ngunit. Pakinggan ang podcast ng Spotify tungkol sa episode 96, Nag-iisang Pamilya. Narito ang link. Ipaliwanag ang kahulugan ng napakinggan sa kwento. Gawing gabay ang nasa talahanayan. Para sa unang column, audio, nag-iisang pamilya. Pagiging baog, wagas na pag-ibig. At sa ikalawang column, ilagay ang paliwanag. Para sa inyong taktang aralin, pakinggan ang awiting ito at gumawa ng maikling dialogo tungkol sa masayang pamilya. Narito ang link. Pag-aralan ang tungkol sa kwentong katatakutan para sa susunod na paksa.